Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Di kapatid, sagot kita, mga masama lagot ka na, ang babangga magigiba, aaksyon na agad sila! Sa ulo ng bakbakan ngayong hapon, mga residente ng Bayfair Subdivision sa Muntinlupa, uhaw na sa solusyon dahil ang developer nila tigang na tigang naman sa sagot kung bakit wala silang tubig. Itong Alsgro Development Corporation, papaliguan ng bigwas ng ating ambush. Homeowners ng Bankers Village sa Caloocan umaaray sa bulok na style ng kapitanan nila. Ginagawang negosyong basketball court nila, kada ora ang renta. Dito sa Resbac, walang personalan, bayahan lang po. Dahil malapit na ang Kapaskuhan, mga kawatan nag-umpisa na maglabasan. Ham at hotdog, pang Noche Buena, ang pangpain para mapanglinlang. Tuklasin ang panggugoy ng sales agent ng Jumbo Hotdog Gang. Magandang hapon mga kapatid, bawal pa magtaas ng pasahe ngayon pero hindi bawal sa amin na magtaas ng presyon. Walang powder, walang lotion. Mano-mano lang sa aksyon at solusyon. Kaya ang mga nakaka-high blood na tiwali, kamaya magmamasahe sa inyo. Masahe brutal para mabali ang inyong mga buto-buto. Bakbakan na! Mga tiwali at pabaya, walang kawala, pananagutin, ambush. Nagpupuyos na sa galit ng mga residente sa isang subdivision sa Muntinlupa. Mahigit 2 buwan na raw silang walang tubig. Pero ang kanilang developer, walang aksyon sa problema. Kaya naman sa titir na sila, umasam ng pag-asa. Tubig! Yan ang sigaw ng mga residente rito sa Bayfair Subdivision sa Muntinlupa. Ang problema kasi, mahigit 2 buwan na raw silang walang tubig. Pero ang kanilang developer na Alsgro Development Corporation, magpapasko na, wala pa rin aksyon sa kanilang problema. Puro pangako na lang sila, nagbaranggayan na kami, wala naman po nangyari. Una raw nasira ang tangke ng tubig nila noong May 27. Naayos naman ito noong 8 ng Hulyo. Pero nitong Setyembre, muli itong nasira. At hanggang ngayon, hindi pa ito napapagawa. Ang eksklusibong subdivision na dapat sana ay nagbibigay ng maginhawang buhay, ngayon ay pahirap ang dulot sa mga residente ng lugar. Araw-araw kasi umaasa lang sila sa delivery ng tubig. Bukod sa pahirap, doble gastos pa sa kanila. Aba, sobra pong pahirap ito sa amin. Biruin mo po araw-araw ka magpapaigib, magkano araw-araw ang paigib mo? Normal yung tubig namin, 600 ang pumapatak na isang buwan. Ngayon, natotal ko ng almost sa isang buwan, kulang-kulang 5,000. Pagbubuhat-buhat, nirarayuman ako, totoo lang. Hiling ng mga residente ngayon, payagan na raw makapasok ang serbisyo ng Maynilad sa kanilang lugar para tuluyan ang matapos ang problema sa tubig sa kanilang lugar. Dahil parang bingi, o kung hindi kaya may luga ang tenga ng developer mga tol. Kaya para aksyonan, ilapit na lamang natin kay Engineer Manuel Caranto, Construction Division Head ng Muntinlupa, Engineer's Office. Magandang hapon po, Engineer Sir. Magandang hapon din po. Sir, matutulungan ho ba natin? Alam ko ho ito ay pribado, subdivision ho ito. Baka may magawa ho kayong tulong, mabigyan ng tulong itong mga taga Bayfair Subdivision, Sir? Bali po, nung matanggap po namin yung kanilang reklamo, gumawa po kami ng imbitasyon sa developer na Alsgro, sa Maynila, at ang mga residente ng Bayfair. Okay. Tapos nagkaroon po kami ng pagpupulong nung isang araw po. Tapos ang napagkasunod po namin doon, bibigyan po ng developer ng clearance ang Maynila para sa installation ng water line. Ayun. Kailan kaya, sir, sila, kung sakasakali naman, matuloy lahat ito, kailan sila makakatikim ng tubig? Bali, marami pa po kasi requirements Nahingi po ng layout ng water line ng subdivision ng Maynilad para kung pwedeng magamit yung kanilang linya.
Kasi magkakaroon din po ng turnover yung water system ng developer sa Maynilad. Approximately, sir, mga ilang buwan kaya? Disyembre ho kaya? Magkakatubig na sila dyan, yung galing sa Maynilad? Ay maaaring magkaroon na po ng bago mag-December. Ay, salamat naman. Anyway, Bali, nagkaroon po sila pag-usap na magkikita po sa site pagkatapos tayo mag-meeting. ayun. Alright, well, maraming salamat Engineer Manuel Caranto sa tulong mo. Kung hindi pa, baka wala na mangyayari dyan sa Bayfair Subdivision na yan, mga tol. Kasi nga, ilang beses na, paulit-ulit, tinatawagan itong Alsgro developer. Mukhang hindi nga malaman nila kung may tutuloy ito o kaya ibing talagang isang taon na. Kawawa naman. Nandun na sa labas yung Maynilad nag-uukay Maynilad. Kakabit na lang ng Maynilad ng tubo papasok sa kanila Sa subdivision na wala ayaw ng developer. Yan ngayon ang naging problema ng yung mga dating subdivision na may mga tangke-tangkiluhan. Pagpasok ngayon ng Maynilad ba yan o anong water company, nagkakaroon sila ng problema. Wala nakikitain kasi. Wala na. Okay. Sige. Mga babae at batang inaapi, may resback na kay Tol Raffy. Basketball court sa Bankers Village sa Caloocan, ginagawang negosyo raw ng kapitana nila. Piko ng homeowners. At baka kahit babae si kapitana, ay makatikim raw siya ng balya. Resbakan natin sa problema, si kapitana. Basketball games halagang 100 pesos kada oras. Itong himutok ng mga residente sa Bankers Village, Barangay 184, Caloocan City. Ayon kay Ronnie Cosio, presidente ng Homeowners Association, umaaray ang bulsa nila sa tuwing maglalaro ng basketball. Sinisingil nila sa gabi, 100 kada oras. Sa umaga, kalahati. Taong 1981, ipinagawa ng Homeowners Association ang basketball court. Isang titulo rin ang nagsasabi na pag-aari ng sama ng lupa nito mula pa noong taong 1999. Kung noon, malaya silang makapaglaro ng libre. Nang umupo ang kapo ni Kapitana Sanyata Rakedan noong 2010, nagkaroon na ng rental fee sa bawat laro. Ganon nga ang pinagtataka namin kung bakit ay binibigay nilang resibo sa amin is yun lang mga ordinary receipt. At ang resibong ibinibigay sa kanila, unofficial receipt lang. Agad nagmanman ang titwi sa barangay. Sa court, naispatan na namin ang karatula na nagsasad ng oras at ang bayad 100 kada oras. At may pirma pa ni Kapitana. Sumubok ang aming asset na maglaro ng basketball. First quarter, nagsimula na magdribble ang bola ang mga asset naman na laro. Second quarter, nang matapos ang laro, lumapit ng katiwala ni Kapitana para mangolekta. Third quarter, ayun nagkapera na. Kapitana Sanyata, ano po ang masasabi nyo sa bistadong pangungurakot, pangungulekta po ng tao nyo sa basketball fee? Pakisagot lamang po, Kapitana. Ay, ano po ba si Kapitana po? Parang sila ng reklamo ito, mga kausap natin ang mismo yung reklamo si Kapitana. Kapitan mismo, Santina Sanyata, Dakedan, ang Barangay 184, Caloocan. Magandang hapon po, Kapitana. Magandang hapon po, sir. Si Kapitana po ito. Si Mr. po. Narinig ko po yung sinabi tungkol doon sa court. Kami po ay meron po itong ordinansa na paniningil at ito po ay sa gabi lang po kami naniningil, sir. Sa araw po ay wala. Pero, Kapitana, andyan pa mister nyo? Si mister nyo lang kayo kausapin ko, Kapitana, pwede? Bakit po? Ako po ang kapitan po dito, sige, sir. okay lang. Okay. Sige, anyway, Kapitana, ito lang po, sinabi nyo po may ordinansa, fine. Pero yan po ay private property, hindi po property ng barangayan. Hindi po public property yan, kaya wala po kayong karapatan na maningil. Kung meron man may karapatan maningil dyan, dapat po yung homeowners because they are the one who put it up. Kapitana, madam. Sir, hindi po totoo po. Kasi ang binigyan po kami ni Mayor ng designation as caretaker of the open space and all facilities. Dahil po ito pong open space na ito ay nailit na po ng city since 1999 and it is owned by the city government as per po doon sa nakalagay po sa titulo na may encumbrance po ng dating hindi po sila pagbabayad ng taxes. Okay. Kapitana, magandang hapon si Ben Tulfo. Yan ho bang basket... Okay. Close friendship. Kilala ko si Kapitana. Kapitana, ganito. Pinatayo ba yan ng pondo ng gobyerno or congressman o sino man sa lugar ninyo na pang
That would give you the right na mangolekta dahil pondo ng lokal na pamahalaan. Una. Sir, Oo. ang covered court po ay ipinatayo po ng ating mahal na Mayor Rico Echeverry noong 2006 po, sir. Alright, okay. Yan ay, is it donation o talagang with the consent ng mga homeowners? Sir, ang property po ngayon po kasi ay merong konting kontrobersiya dahil po ito ay gusto pong i-manage po ng homeowners, although meron na po kaming designation ng mayor na kami po ang mamahala po sa open space. Kapitana, si Erwin Tulfo, magandang hapon sa iyo, no? Gandang hapon din po. Makatanong lamang, anong gusto mong makita sa mga kabataan natin dyan? Nag-aadik-adik? Nagkakaroon ng bugbugan, rumble, o mas gusto mong nakikita sila nagbabasketball? Sir, ang aming pong basketball court ay libre po sa araw. Hindi, Sa gabi. At naintindihan ko. ang po ay ang mga kabataan po namin dito po, sir, ay makalabot po sila sa... Opo, sandali lang po, mama. Yes, sir. Kaya nga po, tanong ko, anong gusto nyo? Mas gusto nyo bang sa gabi, nag-adik-adik yung mga kabataan at nagrarambulan? O mas gusto nyo nagbabasketball na lamang sila sa gabi? Ay, mas ano po, sir, kasi dito po sa aming community ay napaka-peaceful ho at awan ng Diyos ho ay okay naman po aming peace and order, sir. Kasi ma'am, yan na lang ang form ng libangan ng mga kabataan. Inaalis ho natin. Yan ho talaga ang target nating lahat, ng gobyerno, ng ordinaryong mamayan, ng mga magulang. At least, feel safe yung magulang para nakikita nilang yung anak nila ay nagbabasketball lamang. Rather than sa hindi nila nakikita, nagtatago sa dilim, mas maganda na yung anak nila nasa basketballan. Di ho ba? Kung maniningil ho tayo, ma'am, kung maniningil ho tayo, sana pupunta yung mga kabataan. Doon na lang mag-adik-adik, ma'am. Sir, ang mga tiga-bankers po ay hindi po nagbabayad at sa 184 hindi po nagbabayad ng court fee. Ang nagbabayad lang po yung mga tigalabas po na pupunta po sa amin para maglaro. Pero ma'am, pondo ho ng gobyerno yan Dapat ho, libre na ho yan Di ho ba? Kasi yung pondo na ipinatayo ho dyan, Kapitana, ito for your information, buwis ho, hindi po sa bulsa ni Mayor Echeverry ho yan. Yan ay buwis ng mga kababayan natin na ibinayad ho sa gobyerno at iginawa po ng mga basketball court. For your information, ma'am. Baka pwede ho, ma'am, alisin nyo na ho muna. Alam kong ordinansa ho ninyo yan. Pwede naman ho ninyong palitan yan pag may consensus po ang lahat. Pwede po ba yan? Sige po, sir. Salamat po sa inyong pero pag-uusapan po namin sa konseho, sir, kung paano pa po kami makakapagbigay pa po ng mas maayos pa po sa mga kabataan po natin, sir. Ang makikiusap, madam, yung friendship niyo si Kuya Ben. Tolben, Madam, thank you so much. Baka medyo... Sir, sana po yung yung court po ng homeowners, huwag din po silang magpabayad para lahat po walang bayad. Para pantay-pantay. Sige po, gagawin po namin yan, Chairman. So, Sige po, thank you po, sir. Thank you very much. Salamat, Kapitana. Mabuhay ka, Kapitana. Parang... Mabuhay ka. God bless. Take care. Ganito Parang ang lumalabas, may encumbrance yung dating subdivision, nag-take over in city, pero sila nang olekta, pondo naman ng mayor, donated dyan, dapat walang kumukolekta. Ni ang homeowners, pati yung barangay. Kasi naiintindihan ko kung talagang nagpasa silang ordinansa, then may konsenso sa lahat ng kagawad. Alam ba ng mayor to? Yan lang, hindi natin alam. So, they can collect, siguro, way nila na para magkaroon ng pondo sa barangay. Pero there are other ways na makapag-collect sila ng pondo. Hindi doon sa mga kabataan. Tama. Diba? Tama nga doon si Tol Erwin. Nasa halip na, kung wala pang bayad ng 100, di mag-adik-adik na sila dyan. Magbenta na lang ng drugs. At least yung libangan, libre. Ito, City. Ay, kaibigan natin to. City. City Admin Racel Ramirez ng Caloocan. Little Mayor, magandang hapon po ng Caloocan. It's a very nice afternoon po. Si Mayor. It's very nice. It's a very nice afternoon. It's a very nice afternoon. It's a very nice afternoon. Opo. Sir. Pinag-uusapan po namin, narinig niyo po yung basketball court sa subdivision po, sir, na ginawa po ni Mayor. Erwin, supposed to be si Mayor ang sasagot ng interview na to, kaya lang po, nagsimula na po yung kanyang salita, kanyang welcome address dahil ngayon po ay ginagawa yung first international convention ng Ganito na lamang, Sir Russell, ano po? Sir, maririnig niyo ako?
Sir, medyo mahina lang po. Dali. Hindi. Ganito na lang ho. Sa Barangay 184, naniningil po yung barangay doon ng basketball fee sa mga manlalaro sa gabi. Kung pwede ho bang alisin na ho natin ito. Pakisabihan ho sila na alisin na yung pagsisingil sa mga naglalaro ng basketball ng mga